Yan po ang na-share ni Pastor Joel. Lagi pong on time yung overflow ng ating Panginoon. Amen. Matatandaan niyo po diyan, Nawala ka, Pas. okay? Salamat po sa inyo pong mga buhay at patuloy po tayong mag-proceed na po. Kuhanin ko lang po yung message diyan sa akin pong naging takeaway noon pong nagturo ang ating Pastor Joel. Ang takeaway ko po diyan na binanggit niya po, ang kinuha ko na talagang nagrema, kung hindi ka tatayo sa pananampalataya ng matatag, wala ka ng tatayuan. Yan po ang akin pong naging inspirasyon para po sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Sabi nga ang faith ay isang salita lang, pero ang laki ng impact sa buhay natin bilang Kristiyano. Sa buhay natin na marami ang iba't ibang hamon, iba't ibang laban ng buhay, iba't ibang sitwasyon, iba't iba yung level. Pero iba-iba man ang hinaharap at haharapin natin, isa lang naman ang Diyos na ating nilalapitan. Hindi ko lang po nalagay ang verse dyan. Ang sabi po sa Isaiah 45:5, ako ang Panginoon at wala nang iba maliban sa akin ay walang Diyos. Tunay na pinapakita na ang Diyos ay nag-iisa para palakasin at patatagin yung atin pong pananampalataya. Ang pagpapanatili ng pananampalataya ay dapat nating tayuan sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita kundi sa tiwala na kumikilos ang Diyos kahit tahimik ang sitwasyon. Faith is not just believing that God can bless, it's trusting Him even when the waiting feels endless. Faith is choosing to believe that God is still working kahit hindi natin nakikita. Huwag nating sukatin ang Diyos base sa resulta ng ating pong kondisyon. Sukatin natin ang Diyos kung ano yung nagawa niya na sa atin pong mga buhay. Ito po yung aking naging takeaway sa tinuro po ng ating Pastor Joel about sa faith, about sa pananampalataya. Kung hindi natin tatayuan ang ating pananampalataya, paano pa ang ating buhay? Wala na tayong tatayuan. Parang sa isang pamilya, kung hindi natin tatayuan ang pagiging nanay at pagiging tatay, sino pa ang magiging tatay at sino pa ang magiging nanay sa loob ng tahanan? Ganon din po sa ating buhay espiritual na kailangan nating tayuan yung ating pananampalataya, kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya. Kasi ito lang po yung kinakapitan natin, mga minamahal, para manatili yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Po, ang sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kitang-kita po natin sa verse na yan kung ano yung pananampalataya. Katiyakan po sa mga bagay na inaasahan at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Lalo na kapag tayo ay mga sitwasyong hindi ka nais-nais, may mga hamon tayo sa buhay, hindi pa agad natin nakikita ang solusyon.
Hindi pa natin agad nakikita kung paano tayo makakaalis. Hindi pa natin agad nakikita kung paano tayo, makakatakas o lalabanan ang sitwasyon na mayroon tayo. Pero kung hawak natin yung word na pananampalataya, mayroong resulta yan mga minamahal. May katiyakan tayo sa mga bagay na inaasahan natin kahit hindi pa natin nakikita. Amen po ba? May katiyakan na po tayo sa bagay na yan sapagkat ang pananampalataya ay hindi lang po simpleng paniniwala. Amen po? Hindi lang po 'to simpleng paniniwala yung pananampalataya. Agree po ba kayo doon? Ito po ay isang matibay na pagtitiwala sa Diyos. Kapag ang pananampalataya ay tunay, hindi lamang po ito nananatili sa puso. Amen? Hindi lang yan nananatili sa puso, mga minamahal. Ito ay umaapaw. Ito ay nag-o-overflow at nakikita sa ating buhay ang bawat desisyon at pagtitiwala sa Diyos. Kaya po ang ating titulo, pananampalatayang umaapaw kahit hindi nakikita. Amen? Kailangan po umaapaw yung ating pananampalataya. Kasi ito yung hindi simpleng paniniwala, mga minamahal. Hindi simple itong paniniwala. Ano po? Kinakapitan po natin to para tayo ay maging matagumpay sa magandang resulta ng pagtitiwala natin sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Saan nga po ba tayo dapat nagtitiwala? Sa pananampalataya. Saan dapat umaapaw yung ating pananampalataya? Unang-una, ang pananampalataya ay umaapaw sa pag-asa. Amen? Umaapaw po ba sa pag-asa ang ating mga buhay? Sinabi po sa talata na yan, mga minamahal, na atin pong binanggit kanina, yung Hebrews chapter 11 verse 1. Makikita po natin diyan na sinabi sa talata na ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Diyan pa lang, lumalabas na yung pag-asa natin, mga minamahal. Amen? May pag-asa na po agad diyan. Yung pananampalataya natin sa mga bagay na atin pong inaasahan. Kahit hindi pa natin nakikita ang sagot ng Diyos, dahil patuloy tayong umaasa sa ating Panginoon, kaya ang pananampalataya natin ay umaapaw sa pag-asa. Kapag ang puso ay puno ng pananampalataya at umaapaw, tunay na dadaloy yung pag-asa. Kahit may problema, ay patuloy tayong maghihintay ng solusyon, maghihintay ng sagot. Parang sa ating mga kapatid na naghahanap ng mga kahilingan, naghahanap ng katugunan, naghahanap ng kagalingan. Umaapaw yung kanilang pag-asa. Kahit hindi pa nila alam kung kailan ang magiging resulta, ay nakikita na natin ang pag-asa ay umaapaw sa ating pong buhay. Pangalawa, saan po dapat umaapaw? Ang pananampalataya ay umaapaw sa pagtitiwala. Umaapaw sa pagtitiwala, ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi pa nakikita. Na atin pong binasa sa verse ng Hebrews chapter 11 verse 1. Hindi pa natin nakikita, pero tayo ay nagtitiwala na sa Panginoon. Kinakapitan na natin yung pananampalataya na umaapaw yung pagtitiwala natin sa ating Diyos. Ibig sabihin,
Yung pagtitiwala natin sa ating Diyos kahit hindi pa malinaw ang resulta, wala pang sagot, blurred pa ang mga sagot sa ating panalangin, pero ang pagtitiwala na kinakapitan natin ay magkakaroon ng magandang resulta. Ang overflow ng pananampalataya ay makikita kapag nananatili tayong nagtitiwala sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon. Amen po ba do'n? Ang sabi po diyan sa Awit 37 verse 5, ibigay mo sa Panginoon ang iyong lakad at magtiwala ka sa Kanya, siya ang gagawa. Pero po, napakadami nating mga bagay sa buhay na dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon. Pero malinaw pong sinabi do'n, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating pong lakad. Panginoon ang gagawa ng lahat. Pinalalakas ng Diyos ang ating kaisipan kapag umaapaw yung pananampalataya natin. Ang pagtitiwala natin ay nagiging natural yung resulta kahit wala pa. Amen. Di po ba lagi nating kiniklaim na ito ay magkakaroon na ng katiyakan at kaganapan sa atin pong mga, kasi kailangan po natin yan mga minamahal para po umapaw yung pananampalataya sa atin pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? Ang pinag-uusapan po natin, saan po ba dapat umaapaw ang pananampalataya? Una ko pong binanggit dyan, ang pananampalataya ay umaapaw sa pag-asa. Ano po? Umaapaw sa pag-asa. I think meron din akong verse na ibinigay dyan na hindi ko nabasa. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kayo sa pag-asa. Hallelujah. Ang pangalawa po, ang pananampalataya ay umaapaw sa pagtitiwala. Ang atin pong verse diyan, bigay natin at ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating lakad at magtiwala tayo sa Kanya at siya ang gagawa ng lahat ng atin pong gawain. At pangatlo, the last, ang pananampalataya ay umaapaw sa pamumuhay. Amen. Umaapaw po ba sa pamumuhay natin yung pananampalataya? Nakikita po ba natin yan? Kasi pag umaapaw tayo sa pananampalataya, nagiging inspirasyon tayo sa iba. Amen po ba? Nagiging inspirasyon tayo sa iba na mayroon tayong umaapaw na pananampalataya. Amen. Yung kausap natin kapag talagang hinang-hina na siya, nawawalan na siya ng pag-asa. Pero kung nakikita na umaapaw yung pamumuhay sa pananampalataya, maita-transfer natin sa iba 'to. Hindi lang blessing yung naita-transfer natin, hindi lang pinansyal. Kung hindi ito din, naita-transfer din natin yung pananampalatayang umaapaw, 'no? Yoong testimony mo ang magiging inspirasyon ng iba para umapaw 'yan at ipakita mo na ang pamumuhay mo at pamumuhay natin ay umaapaw sa piling ng Diyos. Ang tunay ng pananampalataya ay hindi lang salita. Nakikita ito sa ating buhay. Nakikita po ba 'yan sa buhay natin? No, hindi lang natin pwedeng sabihin 'yan. Kung hindi dapat nakikita sa buhay natin. Kapag ang puso ay puno ng pananampalataya, umaapaw ito sa ating mga gawa. Amen? Sa panalangin, pati sa pagsunod sa Diyos at pagtulong din sa iba. Sabi po sa 2 Corinto 5:7, sapagkat tayo ay namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi na nakikita. Maliwanag po diyan, pinakita ang pamumuhay na nakabatay sa pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya sa Panginoon ay nakabase sa ating pong pamumuhay, mga minamahal. Pinapakita diyan na talagang kapag ang puso natin ay punong-puno
Ang pamumuhay natin ay punong-puno, aapaw at aapaw po yan at puwede po nating i-transfer sa iba. Ano ba ang dapat maging prinsipyo natin sa verse na atin pong binasa? Ang prinsipyo po natin, ang pusong puno ng pananampalataya ay nagiging patunay, ay nagiging buhay na patunay ng mga bagay na hindi pa nakikita. Nagiging patunay po ba yung atin pong puso na punong-puno ng pananampalataya? Hindi lang po salitang faith yung atin pong pinag-uusapan. Kailangan po ito meron po 'tong improvement, meron po 'tong application, meron po itong, pagpapalakas sa ating buhay. Nakikita po ito sa atin pong sitwasyon na kinahaharap. Nagpapatunay lang po na ang pananampalataya dapat maging buhay na patunay. Parang pisikal nating katawan. Hindi po puwede nating sabihing buhay ka, pero hindi ka naman gumagalaw. Buhay ka, pero hindi ka naman humihinga. Buhay ka, pero wala ka naman nagagawa. Gano'n din po sa pananampalataya natin. Kailangan yung pananampalataya natin buhay na patunay ng mga bagay na hindi pa nakikita. Kailangan po nating kapitan 'yan, mga minamahal. Dahil kung hindi pa natin at kung hindi natin tatayuan ang pananampalataya na mayroon tayo para maging matatag, wala na tayong tatayuan pa. Kung hindi natin tatayuan yung atin pong pananampalataya. 'Di ba? Simple lang po yung word na 'yan, pero ang laking impact sa buhay natin bilang isang Kristiyano na hindi lang basta Kristiyano lang. Hindi nga ito sinasabing bed of roses. Hindi tayo nakahiga sa magandang kama bilang isang Kristiyano. Maraming pagsubok. Pero ang mas maganda do'n, mga minamahal, kahit na maraming pagsubok, maraming sitwasyon, iba't iba ang hamon, iba't iba ang laban, iba't iba ang kondisyon, ang level, may level 1, level 2, level 3. Ang maganda do'n, mayroon tayong Diyos na kinakapitan para patatagin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya tayo nagiging buhay na patunay sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Ganto dapat ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga nung narinig ko yung word na 'to, grabe, ang laki ng impact sa buhay natin. Hindi lang simpleng word, kailangan talaga nating tayo. Pastora, nawala po kayo. Pastora, nawalan po yata ng signal si Pastora.
Sige po, nawalan daw po ng power daw po sila Pastora Lina po. So ngayon po, kung sino po yung mag-take away po, kung gusto, may mga nagririma po sa turo po ng ating Pastora Lina, tayo po ay magbukas ng mic at tayo po ay mag-take away. Maraming salamat po. Amen, amen. Napakaganda po ng mensahe. Bagamat naputol, pero naniniwala po tayo na yung pananampalataya na sinasabi ng ating pastora, pag ito ay napunta sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng tunay na lakas, tunay na encourage sa ating mga buhay. At higit sa lahat, ito yung nagpapasaya sa atin. Sabi nga, di ba, yung faith mo na hindi mo nakikita, pero naniniwala ka, yun yung pinanghahawakan natin para tayo maging malakas. Yung faith mo na kung saan hindi mo nakikita pero naniniwala ka, ito yung nagbibigay sigla sa ating mga buhay. Kaya nga po, tayo ay naririto, sama-samang nagdo-don't watch. Bakit? Kasi alam natin may aasahan tayo. Kahit pa yung hindi natin nakikita pa ang mga sagot ngayon, naniniwala tayo that the promise of God laging nandito, lagi pong ibinibigay ng Diyos para sa ating lahat. Para ano? Para po mayroon tayong kasi ang Diyos hindi naman yan sinungaling eh. He is a good, good God. Siya po yung totoong Diyos na kumbaga saan, Diyos na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa kanyang salita, kasi binabantayan ng Diyos yung kanyang salita para ano, para ito'y isagawa. Sa pang-araw-araw po nating buhay, pag po tayo ay may pananampalataya, di ba po nananalangin tayo, humingi tayo ng awa sa Diyos, grasya sa Diyos. Yung pananampalataya, kaya tayo humingi kasi nananampalataya tayo na ang Diyos sumasagot. Kaya tayo nagbabago kasi po nananampalataya tayo na ang Diyos ang nagbabago sa ating mga kaya nga po yung nag-uumapaw, tunay nga po na hindi man natin nakikita yung ating pinananampalatayanan, sabi niya mas papalad po tayo. Bakit? Kasi alam natin, hindi man natin nakikitang gumagalaw ang Diyos, but God is moving in our life. Kaya nga, hindi mo alam yung problema mo, nandyan lang, bigla na lang nawawala. Yung bagyo, nandyan lang, pero biglang tumitigil. Why? Because of God. Because of God's grace. Dahil doon sa pananampalataya na kahit kailan, di man to natin nakikita, di pa man natin to nararamdaman. Pero ang Diyos, pakatandaan po natin, gumagalaw yan. Gumagalaw po siya sa ating mga buhay, gumagalaw po siya sa ating pamilya, gumagalaw po siya sa ating mga problema. Kaya hindi mo nararamdaman, biglang nakikita mo na ang sagot. Bigla mo na lang nakikita yung katugunan doon sa lahat ng hiling mo sa Diyos. Palagi po nating bantayan ang ating pananampalataya upang hindi po tayo bumitaw doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun lamang po at maraming salamat, Ate Ceci. Amen at amen. Sino pa po ang ating Pastor Jenny? Baka meron pong take away. Thank you po. Yes. Yes, good morning po. Yung number 3 na sinasabi ni Pastor kanina, no, ituloy ko lang yung testimony, i-as a testimony. Kasi po, 1 year na po, 1 year ago, I experienced yung goodness and greatness and healing kay Lord, no, yung na-check ko, ipina-check kasi yung gallbladder ko, may gallbladder stones, yes, malilit. Tapos sabi ng doktora, kung any moment, kasi masakit daw yun, any moment, maghanda daw ako ng mga 250,000 para mga halimbawa, i-opera daw yung sabi niya. Tapos, sabi ko, Lord, I trust in you. I trust in you. Parang in that time, siyempre nakita ni Lord ang puso natin. Siyempre meron yung mga takot-takot, pero kung nandyan ang faith, tatatanggal yung
nakakatakot kasi we are trusting God. No? So, to God be the glory. Kasi God can use mga halimbawa, yung mga food supplement, no? Instrumento yun, rin yan ni Lord. Kasi may nag-advise sa akin, yung naturopathy, sabi niya, itong mga food supplement na mag-take ako, tapos naano din ako, nag-check up din ako sa doktor, ganun. Pero sabi ko, Lord, gusto ko yung natural lang. Ayoko yung mga synthetic medicine. Ayoko talaga niyan, Lord. So, God answered my desire, no? To make the long story short, nagpa-check up ako ulit, ultrasound, after taking the mga food supplement. And God, miracles, no? Wala, sabi ng doktor, wala naman stone dito, wala talaga. So, to God be the glory, no? I have experienced yung healing ni Lord na hindi na tayo maggastos ng malaki. Kung sa food supplement, konti, may gastos ng konti, pero ang nakita ko talaga how God is so good, how God is provides, and how God is the healer, greatest provider, miracle worker, and yes, He's the light, no? He's the light of the world. Who follows Him will never walk in darkness. Totoo po ang Diyos. Ayaw niya talaga mag-doubt tayo. Huwag talaga tayo magduda sa Kanya. Kasi God is real. And na-experience din ako sa buhay ko. Many times. Maraming ang protection niya. Araw-araw. Lahat mga ginagawa natin. And by faith, no? God talaga nandyan ang protection niya. From accident, from any harm and dangers. At saka ang mga desires natin when we pray. God answers prayers. Totoo talaga ang Panginoon. Kaya I give God the glory and honor and the highest adoration because we are serving and living God. Last time nga, kinausap ko yung pamangkin ko kasi last time bago siya pumunta sa Maynila, sabi niya, Tita, gusto ko po i-pray nyo na makabayat na sa akin ang salary. So, God answers prayer. Kinakausap ko siya, kumusta na? Sabi niya, Auntie, sinagot na ni Lord ang prayers natin, yung nagbayad na daw sa kanya ang sahod niya. Kaya nga, to God be all the glory. Walang imposible sa Panginoon when we pray. Yung auntie ko nga, nandoon na kay Lord. Kasi, ibig sabihin, mission accomplished niya dito sa mundo. Kasi ang buhay natin dito sa mundo, hindi tayo forever. May forever tayo doon sa langit. Kasama syempre si Lord. Kaya po, habang buhay pa tayo, let us encourage one another, pray for one another, loving one another, forgive one another. Ganyan lang po ang buhay natin Kristiyano, and enjoy our life in serving God because our God is so good. I love you all po. Thank you. Thank you, Pastor Jenny. Sino pa po ang mayroon pong take-away sa napakagandang message today? Ang pananampalataya po ay kahit hindi natin nakikita, nandyan po ay kumikilos po ang ating Lord. Maraming salamat po. Sino pa po ang may gusto pong mag-take? Siguro po ang aking Ate Bing, baka gusto mag-take-away po. Kaya po ba, Ate Bing? Bago po natin tawagin ang ating mag-declare po ng 2026. Pag hindi po kaya, sino po? Volunteer po? Pastor Virgilio, yes. Hello po, good morning po. Tama yung mga yung minsan may takot sa Panginoon, matakot tayo. Minsan yung paniwala natin parang nawawala, ganon. Kasi yung sa atin, yung unbelievers po pa tayo. Ganon yung mga nangyari, mga isip. Sa akin, God is so good, totoo yan. Ang Panginoon, God is love. God is more than able, Siya ang nakakaalam sa lahat. Kahit ano pa
salita nato dito sa mundo, kahit pang ating sinasabi sa mundo, kung hindi makikita sa Panginoon ang ating puso, parang yung puso na totoong puso na makikita sa Panginoon. Yung sabi ng Panginoon, maniwala kayo sa akin. Ang iyong papaniwala, kahit maliit lang ang iyong papaniwala sa akin, basta makikita ko lang ang iyong pagpaniwala sa akin. Paano mo yung paniwala malaki na hindi makikita sa Panginoon? So, yung mga takot, tama yun kahit yung nangyayari natin sa mundong ito, yung mga war sa Amerika at saka Iran at saka Israel. No? Kung tingnan natin parang makatatakot, pero totoong-totoo naman. Pag tayo may paniwala sa Panginoon, hindi dapat tayong takot. So yung sabi ni Pastor Ana, sabi pa niya, dito sa mundong ito, hindi man tayo, hindi man tayo forever dito sa mundong ito. Dito tayo mag-forever yun, sa langit lang forever. So, yung buhay natin dito sa mundo, parang lang, parang bulak-bulak lang sa atin, parang flower lang ang buhay natin dito sa mundong ito. So, para sa akin, hanggat buhay pa dito sa mundo, maniwala lang kitang totoo sa Panginoon. Plus, yung sasabi ko sa bawat isa sa atin, at sa akin, ito, palaging magpasalamat sa Panginoon, palaging mag-pray sa Panginoon, at tayo palabing magpatawad sa Panginoon. Kasi araw-araw tayo nagkamali. So hanggang diyan lang. God bless all and love you all sa lahat. At salamat po sa mga bigay na mga turo. Thank you po. Parang nag-bless po ako. Hanggang dito lang po. Salamat po. Amen and amen. So, bago po tayo mag-closing prayer, Nanay Pastora Praxedis, pwede po ikaw po mag-closing prayer po, mamaya po. Tapos, Pastor Dong, pwede po ba ikaw mag 26 declaration po? Opo. Okay. Okay po. Thank you po. Sige po, let us, first of all, good morning po, and sabay-sabay po natin declare ang declaration mula sa ating church. And please read with me. We boldly declare that 2026 is our year of overflow. By the grace of God, we step into abundance beyond measure. Overflow in love, overflow in provision, overflow in purpose, and overflow in impact. We declare that what God has promised He will fulfill. Every seed sown will bring a harvest. Every season of waiting will turn into rejoicing. Every limitation is broken by the power of God's grace. As a church, we will not live in lack, fear, or doubt. We live in the overflow of God's presence, power, and provision. We declare overflow in our families, overflow in our ministries, overflow in our finances, overflow in our health, overflow in our souls, coming to Christ. We are blessed to be a blessing. We are filled so we can pour out. We are empowered to advance God's kingdom. This year, we walk in divine favor, supernatural increase, and uncontainable joy. And by the grace of God, we declare it, we believe it, and we receive it. In Jesus' mighty name, amen and amen. God bless you. Amen and amen. Pastora Praxedis, thank you po. Ako po, sis? Yes Opo, po, Pastora. Thank you po. Okay. So, Heavenly Father, Lord, we are thankful, Lord, for this wonderful morning that we, Dawn Watchers, oh God, that all of us, we have the faith, oh God,
in you only, O God. Yung, yung faith namin, hindi pa kami nakikita. We are rejoicing and we are thankful. We are thanking Thee because there is already the blessing or the advance, oh God, in our life, Father. So this morning, oh God, thank you for reminding to level up our faith in you, oh God, so that uh, we can uh, we can obtain, oh God, the overflowing blessing in our life, oh God. So, Heavenly Father, you are with us, Holy Spirit. You will protect us from going in, from going out, oh God. We are always protected by your precious blood. And Lord, give us always a healthy life, oh God. For the protection, no? Protection we need every day in our life, and thank you for your provision, no? Providing all our needs, oh God, according to your riches in glory, oh God. So Father in heaven, keep us always healthy, and yung mga desire namin, Lord. Thank you, God, for answering all our prayers and our heart's desire. Thank you so much, oh God. Thank you for the unity, oh God, as we are the body of Christ in the dawn watch, oh God, prayer. Bless our dawn watch prayer every day, oh God. And Lord, thank you so much. To you be all the glory in the mighty name of Jesus. Amen